So mga kalingap, yung ating pong project yan, tagal matapos, unti-unti lang. May mga panawagan po sa radyo. Ito po mga kaibigan, tulad po nito, lumapit po sa atin, no? Yung ina po nila may sakit. Brain tumor ang problema, ang sakit. So, malaking bayaran sa ospital. So, nanawagan po siya. Kahit paano po nakatulong tayo kahit paano, mga kaibigan. Hindi man po lahat ay naibigay natin yung halaga na kailangan. At least po kahit paano, simpleng paraan po ng pagtulong natin, nakatulong po tayo. Ito po ang video po natin pumapanood mula sa Boom Radio. Mga kalingap, mga kaibigan. Yan, nagtatambak na dito. Unti-unti lang po yung ating paggawa dito. Hindi man ito biglaan na tinatagad tapusin natin. Unti-unti lang po yan. Hanggat may budget, diretso, wala, di pahinga. Ito ang video po mga kaibigan. Panorin po natin ang ating video mapanood ngayon. Mula sa Boom Radio na programa po natin. Ito ang video po. Kuya Bas Santos Matubang sa programang Kwentuhan, Musikahan at Damayan sa Boom Radio 100.5 Lunes hanggang Linggo alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Oras natin sa buong Pilipinas, mag-alas 5 na po mga kaibigan. Last, 4 minutes bago sumabit ang alas 5 ng hapon. Ang bilis talaga po ng oras natin, ha? At meron tayong bisita ngayon mga kaibigan. Ayan po, nasa screen na ba tayo? Ito po ay dating OFW. Anong ba nasabi si ate? Dubai ba ito? Dubai. Umuwi siya po kasi yung nanay niya po ay may karamdaman. May cancer daw sa... Ano ating cancer? Cancer sa tumor? Brain tumor. Dito mo mag-microphone ka. Yan. Brain tumor po. Brain tumor. Opo. Grabe na po yung nagastos sa ospital. Yung naipon niya pong pera, pati nga po yung kanyang lote nga po na naibinta na rin po niya. Yung mga ari-arian niya po na po naipundar. No, wala na, ubos na. Isipin nyo naman, pagka, di ba yung mga cancer, tumor, lahat ng cancer po ata mga sakit na, kumbaga sa sakit mayaman. Pinasa Vloggers Village po mga kaibigan. Birthday ni Gabi Sirao. Kung mga trangkaso lang sana, okay lang sana yan. Matagal na si ating may sakit sa utak, brain. Di ba utak yan? Opo, sabi, nung May 22 po siya na-confine po nung May 22? Opo, tapos Aba, June na ngayon. Opo, sabi po ni Doc, mga 5 years na daw po yun nasa ulo ni Mama. Ay, grabe Wala naman daw po kasing sintomas yun. Tapos, Ay, basta lang nakita na tumor pala ang nandiyan. opo, nung na-MRI po si Mama. So ngayon, ilan taon naman si mama mo? 63 na po. 63. Opo. Wala ka na bang papa? Namatay na po nung 2018. 2018. Opo. Ay, matagal-tagal na rin po pala namatay ang papa mo. So ito ngayon, yung mama mo ay nasa Lourdes Hospital. Lourdes Nasa Hospital. ICU po ng Lourdes. Nasa ICU. Opo. Talagang ano po yan, no? Kumbaga sa ano po ay hindi basta-basta yung mga gastusin po sa ospital ay alam po natin yan kasi malimit may mga tayo, mga pasyenteng na dadala po sa sa mga ganyang ospital, mga private, minsan sa provincial. Hindi maiwasang talaga gumastos ng malaki. So tingnan ko, usapin po si ate. Ano pangalan mo ate? Saira po. Ha? Saira. Saira. Opo. Taga-diet po ba kayo? Opo, ako po, tiga-diet. Si mama ko po, nasa Plaridel po nag-stay. Pero nung nagkasakit po siya, kinuha ko po siya. Plaridel. Basod po. Basod. Basod, Camarines Norte.
So, yung nanay mo ngayon, parang ikaw nang nag-aalaga, Opo, sa akin po siya nag-aasikaso lahat. Opo. Buti hindi ka naman ganong yung laging puyat, Grabe na po. Puyat po, tsaka pagod. pagod. Yung ating tuloy-tuloy na patrabaho. Yan po. Puyat, lahat na lang. No? Kasi kumbaga sa ikaw yung inaasahan ng iba mong kapatid ata. Opo. Ilan ba kayo magkakapatid lahat? 7 po kami. 2 Pito? Opo. 2 babae, 5 lalaki. 2 babae at May mga pamilya na din. 5 lalaki. So lahat ba kayo may mga pamilya na? Opo, lahat na po. Lahat na. Ikaw ba ay panganay or pangilang ka sa magkapatid? Pang-4 po. Pang-4. Pero ako po yung parang Tumatayo na. Okay. Saan yung panganay ninyo? Ngayon? Nasa Bulacan po siya, pero pinauwi ko po siya pansamantala para po. Ay, nasa Bulacan. Oo. Patingin na po ng picture ng nanay mo. Ito, nasa ICU po. Wala na palang buhok, ano? Opo, kasi Pinalbo na po pala ito. Hindi mo ito makita sa screen. Yan o. Kung kita sa screen, ayan o. Yan ang nanay niya po. Nasa Lourdes Hospital. Nakaano pala ini? Nakatubo na po. Nakatubo na pala siya, no? 63 years old. Opo. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. Malaki-laki ang bayaran yan, bagay ganyan. Po, actually po may nagpa-compute po ako ng running bill namin na umabot na po ng 317,000. Sus, pambira yan. Opo, malaki na po. Parang may planong aabot ng kalating milyon ito ah. Baka po lagpas pa. Makalampas pa. Yan ang mga sakit pong minsan din natin nakalain no, na darating sa buhay natin yung mga ganong Walang may gusto nito di ba na yung nanay mo, yung kapatid mo, yung papa mo or sinong kamag-anakan na magkasakit ng ganyan malubhang karamdaman. Ano to? Brain tumor? Opo. 2 beses po siya inoperahan, Kuya Bal. 2 busy. Opo, kasi po yung grabe pagbisita pala ko yan. po sa kanya nung isang araw, na nagmumulat na po siya, tapos inaabot niya nga po yung kamay ko, so inabot ko po, hinawakan ko siya, niyakap ko siya. Okay pa po siya. Tapos bandang 4 po ng hapon, kinausap po ako ng doktor na si mama daw po ay hindi na nagre-response. Oh, Opo, di ang ginawa po, sinitiskan po siya ulit para daw po So- malaman ko ano yung nangyayari. oh. Nung sinistiskan po siya, nakita po na namaga po yung utak niya. So, ang best solution daw po is operahan ulit or tanggalan po si mama ng iskal. Inopera na ito. Opo, tas inoperahan po ulit nung Kaya umabot ng mahigit 300,000 ang babayaran sa ospital. opo, ano pa lang po yun, parang Initial pa lang yon. opo. Pagka ilabas yan, baka naku, malaki-laking pera ito. So si ate, Sienna, Zaira po. Syra, ay nagbabakasakali po na may makatulong, hindi man sa pilitan, yung gusto lang pong magpaabot po ng kahit konting tulong lang po. Di ba kanina sinabi ko sa inyo, kahit magkano lang, pag naipon yan, malaking bagay na rin po yan. Hindi po baga. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon, nabubuntis na ako. So, nakaratay sa banig ng karamdaman ang nanay nito. Yan Nasa picture baga kung makita niyo po, yan yung nanay niya. Ikaw natin nag-asikaso nito lahat. Opo, ako po kasi ang naasahan ng mga kapatid ko Walang pwedeng maglakad-lakad niyan. So, ang gawin natin, pwede ka rin humingi sa mga... Saan kayo pwede? Kung sa bagay, di pa mo kinakalabas, no? Hindi pa po. Ilang araw na sa ospital to? Simula po nung June 19. June? 19 po. 19. Ilang araw na? Diyan sa Lourdes? Opo, sa Lourdes po. 4 days na po. 4 days. Ba't ang laki agad ng
Nasa ICU po kasi si mama. Grabe ano? Tapos inoperahan. Talagang Tapos ang mamahal din po kasi nung... mahal ang gamot nito ay. Oo. Kasi pag sa utak po, talagang napakamahal ng gamot dyan. Lalo na't private hospital. Lahat naman siguro. Pag private po, pagka masilan po yung karamdaman, ang iba nga, milyon pang ginagastos eh. 1 milyon, 2 milyon, ganon. Pagka medyo maluba yung sakit ng isang pasyente, talagang malaki po ang gastos. So, pumunta ka sa Boom Radio para ilapit ito. Opo. Na kung sakali po na mayroong tutulong, anong contact number ang pwedeng kontakin? Yung sa akin na lang pong Oh, sabihin mo na. Ha? Yan sa radyo. Sa Gcash ko po, pwede po kayong... O sa Gcash po. Ha? Kahit po, piso lang, okay na po yun sa Ay, amin. wag piso. Wag Wala- at, kung piso, 1 milyong piso pwede. Oh, kahit mga... Yun sa amin kapag marami po bagang nagbigay. Yun. Kahit mga lang, 1 gatos, 500, 1,000. Eh pag naipon niya, malaki-laki na rin yan. Opo. Yun. So, sige, manawagan ka. Baka kung sakaling mayroong mga nanonood sa atin. Opo. Magandang hapon po sa mga nanonood sa Boom Radio po kay Kuya Bal Matubang. Lumapit po ako dito para po humingi ng konting financial assistance para po kay mama. Kasi po ang laki na po talaga ng gastos namin. Tsaka yung bill, yung gamot po kasi ni mama araw-araw po namin binibili. Opo. Yun po yung, Araw-araw? opo, yun po yung nakakapagpahirap sa amin yung araw-araw pong expenses. Oh, tama. Mga Kalingap, ito po yung BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. I-try nyo po, talagang ang sarap. Bay Abal po, shout out mga Kalingap. Marami na rin po talaga akong naibenta po. Tapos kulang pa rin po. Tapos ilang araw pa lang po si mama ngayon. Nasa ICU pa po siya. Hindi pa po namin alam kung kailan po siya ilalabas ng ICU. Baka yung huling ibinta mo, yung asawa mo na. Darling, ibibinta na kita at si mama, ang laki ng bayaran. Ha? Huwag lang ibinta ang anak. Dapat pala po dito ang May anak ba kayo? Meron po isa. O, ibinta mo yung asawa, walang anak. Paano yan, darling? Ibibinta na kita at si nanay ay hindi makalabas sa ospital. Hindi man po, sir, matawag na asawa at di man po kami kasal pa. Hindi pwedeng ibisan lang mo na lang. Ate, kumakanta ka ba? Hindi. Makanta po. Ano po, nakanta Nabigyan naman ko po ng- pero hindi po magaling. Bigyan ko ng Sakto lang. konti kay ate, baka mayroon pa ako dito maadukot. Ay, Kahit daw piso ay. dapat po pala lagi ako dito para lagi akong Kahit daw nakatawa. piso po mga kaibigan. Sabi ni ate, kahit piso pwede na. O di, gawin ko 2 piso. Ang ibigay ko rito kay ate. Itabi mo itong kay nanay. Nakakalungkot to, wag mo ito lang dalhin. Opo, ano na po, ang bilis niya pong mga mamayat eh. Ha? Ang bilis po niyang namayat. O kasi brain tumor yan eh. O itabi mo. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Pero pagka gusto mong laging masaya, itago mo yan. Kasi pagka laging ganyan ang problema tayo. Mabigyan ko ng konti ha. Sige po. Baka meron ditong gusto magbigay, hindi bawal po. Sa abot lang po ng ating magkakaya. Walang sa pilitan, yung gusto lang po. Bukal sa loob at bukal sa damdamin. Oh, sa akin 2,000 lang. Malaking tulong na din. Pasensya ka na ate ha. Sobrang laking tulong. Eh alam mo naman, maraming napunta rito sa Boom Radio. Oo nga daw po. Halos araw-araw, wala na akong may bigay. 2,000 na lang ang pirata nito. Magasolina pa ako ng 1,000 mamaya. Sasakyan natin, wala na mga ate. Baka mayroon pang gusto itong magbigay dito. Mali natin. Thank you po. Ay mga kaibigan, si ate po ay may matinding pagsubok. Ang alam niyo po ba na siyempre may sakit yung nanay. Sino may gusto niya na magkasakit yung nanay niya. Tapos yung sakit po hindi basta-basta. Brain tumor. Inoperahan na po ng 2 beses, Opo. Mahal na opera niyan. Buti nakasurvive. Ano po? Hindi siya kumatos?
Ano naman po, sabi po ni Doc kanina, kasi hindi pa po nagising si mama ay simula po nung isang gabi na operahan ulit siya. Sabi naman po ni Doc, yung vital signs naman daw po ni mama ay okay naman, pero hindi pa po nga siya nagising. Sabi mo si Doc, Doc, magtapat ka na sa amin. Ilang chance pa para mabuhay ang mama ko, mama namin. Pag sinabi mong 80%, ay di may chance kami na kahit gumastos ng malaki, may okay lang sa amin yan. Pero pag sinabi mong 80% yung chance mabuhay, pero nagsisinungaling ka, hindi naman dapat gano'n. Wala sinabing si doktor? Hindi po namin natanong yung gano'n. Kasi naano po kami magtanong na gano'n kasi inilalaban po namin si mama eh. Ano nilalaban nyo? Walang masama sa walang masama sa tinatawag na pagtitiwala, pananampalataya. Pero yung lang kay doktor lang. Dok, sa palagay mo, Dok, bilang doktor, makasurvive kaya si nanay? Ilang porsyento, Dok? Pag sinabi niyang 50-50, o doon kayo magparadasal. Na Lord, ganyan. Kasi inoperahan 2 times, Opo. Ay, si nanay mo, 63 na. Ano mang mangyari sa nanay mo, di tanggapin mo ng buong puso. Maluwag sa dibdib. Anong gusto mo? Ikaw yung unang mamatay o siya? Siyempre, yung mas matanda sa atin. Pero niwala kang lahat tayo na mamatay? Opo naman. Naano lang Sino po. muna sa ating dalawa? Mamatay. Sino mas muna? Ikaw, ako. Sabay na lang. Mahira yan. Mahirap yan. Although wag hinangad na may mawala sa mga mahal sa buhay, pamilya. Pero you must face the reality. Totoo yan po. Kasi wala mang eternal di sa mundo. Walang forever. So kung talaga hanggang doon lang ang buhay ng tao, tanggapin po natin. Anong tawagin natin? Katotohanan yan That's life. Kumbaga maraming ginawa ang Diyos na paraan. Minsan, ginagamit niya na aksidente, na baril, na taga, na dulas, na laglag, nagkasakit. Pero lang yan, paraan lang yan sa atin na hanggang doon lang tayo kung sakali man. Ngayon, pagka niloob ng Diyos na tumagal pa ang buhay natin, nasa Kanya na yon. Nasa Kanya na yon. Ganun yun. You must face the reality. Tanggapin natin, ano man ang mangyari sa nanay mo, tanggap ko na. Kalingap kape, masarap, sustansya, at grabe ang benepisyo po sa katawan po mga kalingap. Kaya bili na kayo ng BSM kape, napakasarap po. Ano po, Diba? si mama po kasi ang kasama namin sa bahay. Kaya parang Malungkot po talaga yon. Malungkot. Pero tanggapin mo yung realidad na ang tao ay may kamatayan. Di ba? Namatay nga yung mga kapatid ko. Hindi mo gustong mamatay yung kapatid mo, ay namatay. Ano magagawa po natin? Ganun yan. Ito ay para mas maano yung isip mo. Kasi baka ang nasa isip mo lang, dapat si mama mabuhay, dapat si mama mabuhay. Totoo naman yun, pero kung anong kalooban ng Diyos na mangyari sa nanay mo, tanggapin natin ang ano man mangyari. Kasi pagka hindi mo matanggap yun, magkaroon ka ng galit sa puso mo. Magkaroon ka ng galit sa puso mo. Tama yung namatay nung nakaraang buwan lang. Nabangga ang kutsi. Kalakas-lakas, 39 years old. Nabangga yung kutsi. Akala namin buhay. Abay, paglipas ng 3 araw, namatay rin. Namatay din. Yung asawa naman, buhay naman. Sa nanay mo, sakit man yan. Brain tumor.
dapat magsaya ka din kahit paano, kumanta ka. Huwag ka magmukmuk sa isang tabi na pasan mo ang mundo. Pasan mo ang problema. Huwag. Tatanda ka niyan. Papangit ka pa. Grabe na po. Ha? Grabe na po. Baka di ka na naliligo. Naliligo pa ba? Nakakaligo pa naman po kasi, pero wala na halos tulog at pahinga. Kaya nga po. You must, gawin mo yung dapat mong gawin bilang anak. Pero wag mong ibuhos lahat. Na kahit di mo na kaya, gagawin mo pa. So, best friend Kalingap Kape, masarap and masustansya at maganda to sa katawan, no? Pampalusog. At ito yung kape ninyo tuwing umaga, maganda to sa kalusugan natin. Ay, baka ikaw magkasakit niyan. May anak ka pa naman. Ilang taon na yung anak mo? 6 po. Yun ang tingnan mo. Si mama matanda na ito. Kung anong kalooban ng Diyos, tanggap ko na. Kung siya man ay mawala, tanggap ko na. Kung siya man ay mabuhay, mas mabuti. Ang dapat mo makita yung anak mo. Kasi kung ikaw mawala, stress, puyat, pagod, ikaw magkasakit ka. Paano yung anak mo? 6 years pa lang yung anak mo. Mahirap yun. Pero malaking bagay yan, ikaw ang nag-alaga sa magulang mo. Ikaw yung tumayong bilang panganay niyang anak. Oh. Dapat yung pinapalakpakan ka ay. Diba? Sige na, manawagan ka pa ulit, baka mayroon wala pang nagbibigay sa atin. Kuya Bal, may nagminsay sa'yo. Kawawa naman si ate. Parang stress na. Parang stress ka na raw. Stress nga po. Ilang taon ka na ba ate? 39 na po ako. Ha? 39 po. 39 pa pala ito. Pero parang stress na po sa problema. Pasan niyang mundo ay. Pasan niyang mundo. Baka hindi pa yan kumain, Kuya Bal, pakainin mo na. Ay, hindi ko po alam. Wala ko dalang kaldero dito. Hindi ka ba ate kumakain? Kumain naman po kami kayo. Kumain na po siya. May nagpakulay sa atin. Nancy Chin, paring Bal, magbigay ako ng tulong. Hala, kay ate, 10,000. Basahin mo. Basahin mo. Basahin mo. Bal, magbigay ako ng tulong kay ate 10K, pero bukas ko pa po mapapadala. Wala pa akong Gcash dito. Thank you so much po, Ma'am Nancy. Kita mo, may 10,000 ka, ha? Ang laking tulong po nito sa amin. Sobrang malaking tulong po. God bless po sa inyo. Salamat po. Ha? Ano sabi? Pero bukas ko po may padala at wala po akong Gcash dito. Yun. Mabigay daw si Birador ng 500. Pakibigay mo na papabal kay ate. Aba, 500? Ang bira yan. Mabigay ng 500. Maubos. Dito. Mabigay ni Birador. Thank you so much po. Sir, Si po yun. Javier Dillon yun. Opo. Salamat po, sir. Ano yun? Taga Quezon. Quezon po. Salamat po. God bless po sa lahat po na nagbibigay. Sa akin po, kahit po wala po kayo maibigay, isama nyo na lang po sa prayer si Mama na sana po Huwag mo sabihin na huwag magbigay. Baka bawiin yung binigay nila. baka daw pabawiin. Kuya Wala. Carol Baya, my mother and my cousin have cancer. The disease is very expensive. Tama po. But it's still gone. So let's accept it slowly. Ayan o. Yung sinabi ko sa iyo kanina, yung sinabi rin ni Carol Baya, the disease is very expensive. But it's still gone. Ano yung gone? Nawala din daw. Ay, sige po. Buhay pa naman yung mama niya. Sana gumaling pa ito. Kalingap, may gusto lang pong introduce sa inyo. BSM Kalingap Kape. Sobrang laking tulong po nito sa kalusugan and marami pang iba. So sana guys, supportahan nyo. Makakatulong yun sa health ninyo. And syempre, supportan natin si Kuya Bal Santos. Sobrang sarap, sobrang healthy. So saan ka pa? Tara guys.
At hanggat nandiyan kayo, siyempre, si ate po yung nagpasalamat po sa inyo, no, sa Kyra. Saira po. Saira. At kay Nancy Chin, ayan, kay Inday Siva, at kay Javier De Leon. Nagtanong si Javier De Leon kung may asawa ka, no? Kung ikaw daw po ay ay may asawa na ito. May anak kang isa. Si Javier kasi hiwalay sa asawa. Si Javier De Leon hiwalay sa asawa. Para kung meron ka raw kapatid na kasi mo, mas bata sa'yo. Dalawa lang po kami. Asawahin daw niya. Ha? Dalawa lang po kaming babae, panganay po si ate. May asawa din. Dalawa lang yung babae. Opo, tapos 5 pong lalaki. Ay, sorry, Javier De Leon. May mga asawa na pala mga nito. Salamat kay Nancy Chin. Ayan, sa iyo pong Ay, hindi muna kami alis dito hanggang sa matapos. Hirap ako magbuntis, pero dahil sa BSM, Kalingap Kape, ngayon, nabubuntis na ako. Kaming mga OFW, laging pagod sa trabaho. Pero dahil sa BSM Kalingap Kape, meron kaming energy. Ayan mga kalingap, mag-BSM kape na kayo. Alam niyo mga kalingap, bilang isang OFW dito sa Hong Kong, bilang driver, lagi akong umiinom ng kape bago pumasok ng trabaho. Parating gising at laging alerto, lalo-lalo na pag ikaw ay nagdadrive. Kaya mag-BSM kape na kayo mga kalingap. Dahil sa BSM kape mga kalingap, ang inyong diwa ay laging buhay. BSM Kalingap Kape, ang kape na may puso. BSM Kalingap Kape, ang paboritong kape naming mga OFW dito sa Macau. BSM Kape, ang kapeng may puso. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. BSM Kalingap Kape, ang kaping may puso. Dito na kayo mga kaibigan, mga kalingap. At sigurado, gaganda at sasarap ang tulog at ang gising ninyo. BSM Kalingap Kape, napakasarap. Nagpapagaling sa mga taong may sakit. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututo sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.